hapon sa lahat. Ako nga pala si Binibining Maylin Vidiluna, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Bago ang lahat, pwede bang tumayo kayo para sa ating panalangin na pangunahan ni Binibining Giselle. Sa harap ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, manatili na katayo dahil sa hapong ito ay magkakaroon muna tayo ng pampasigla para naman magising ang mga natutulog niyong diwa. Gayahin naman ang video na inyong makikita sa telebisyon. Dapat lahat ay sumayaw. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil hindi isa walang lumibad ngayong sa klase natin ngayong hapon. Okay, bago tayo lumako sa ating bagong paksa ngayong hapon, ay balikan muna natin ang naunang paksang ating tinalakay. So, sino makapagsabi sa akin kung ano nga ba ang naunang paksang ating tinalakay? Binibining Vidal. Okay, tungkol sa pagsasalin sa mass communication. Pero bago ang lahat, class, ay mayroon ako ditong inihandang video na may kaugnayan sa ating bagong topiko ngayong hapon ito. Dapat lahat ay tumingin sa screen. Dahil pagkatapos ng video ay mayroon akong itatanong sa inyo. Nag-distor ko. Wala nabaydan na ang mga nag-shopping. Pasensya na po. Hindi po ako nakakaintindi ng Ilocano. Sabi niya may tumodo na narat sa store niya pero hindi daw nagbayad. Nakakaintindi ka ng Ilocano? Aba, siyempre, purong din to. Nga, sikat. Sikat yung nanganagigin. Walis, tinurong ko na. Gusto natin nangalan. Hantay, ano mga ikulong na, bayad ko walang tanong katapusan. Douglas, pakitanong ako anong itsura ng pumuka. Hantay, namnamagan na ganun no, ang itsura na din nangalan. Sino kaya ito? Sika mismo. Manjak na. Anong sabi? Matangkad daw na lalaki, hindi kulong, walang balbas, at hindi suko. Ha? Sigurado kang sinabi niya yan? O, nakakaintindi ka ba ng Ilocano? Hindi. O, maniwala ka sa akin. Pakitanong ako anong oras nangyari yung pagnanakaw. Okay. Kasto na talante, dubyat ko lang tayo bayan ko, basta nakipulbulungan. Kapag yung puskul mo, ay, karo pa mo, tinarayang topay at may isang aginan, kasano kang topay na makapayat iduwa. Ay, iso kaya? Anong sabi? Ay, kanina ko magalaw. Ba't parang iwalik? Sigurado bang tama sinasabi mo sa akin? Apa mo naman, sobrang seryoso ko sa mga no? Tingnan mo mga ano, sobrang seryoso ko tingnan mo. Okay, sa inyong video na nakikita, ano kaya ang kaugnayan nito sa ating topiko ngayong hapon ito? Yes, Binibining Giselle. Maaari sila ay nagsasali ng wika. Ano kaya ang ating tumpak na topiko ngayong hapon ito? Yes, Binibining Yago. Okay, magaling ang ating topiko ngayong hapon ito ay tungkol sa pagsasaling siyentipiko at technical. Pero bago ang lahat ay mayroon tayong mga layunin na dapat natin makamit pagkatapos ng ating klase ngayong hapon. Basahin na sabay-sabay ang ating layunin. Okay, so yan ang mga layunin na dapat natin makamit pagkatapos ng ating klase. So pag sinabi natin pagsasaling class, ano ang nasa inyong isipan? Yes, Binibining Istorbo. Okay, maraming salamat. Pag sinabi natin pagsasaling, ito ay proseso ng paglilipat ng kahulugan mula sa isang wika patungo sa iba pang wika. Pero bago yan ay ang ating topiko na ipo-focus ngayong hapon ay tungkol sa
pagsasaling siyentipiko at technical. Basahin sabay-sabay kung ano ang pagsasaling siyentipiko. Okay, maraming salamat. So pag sinabi natin pagsasaling siyentipiko, ang mga siyentipiko ay mga dalubhasa o eksperto sa kanilang mga larangang pagsasaliksik at sila ay gumagamit ng pamamaraan at metodolohiya ng siyensya upang makakuha ng kaalaman. Ito ay nangangailangan ng malalim na kaalaman sa paksang pinagsasalinan, pati na rin ang kasanayan sa pagsulat at pagpapahayag sa parehong orihinal na wika at wika ng pagsasalinan. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pagsasaling technical. Basahin ang sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Pagsasaling technical, sa technical na pagsasaling, mahalaga ang pagpapalit ng mga salita, parilala at konsepto mula sa orihinal na wika tungo sa wika ng pagsasaling na magiging mas nauunawaan at mas malinaw para sa target na mambabasa. Kailangan din na tiyakin na ang mga teknikal na detalye, terminolohiya at mga konsepto ay naunawaan ng gusto upang mapanatili ang kahulugan at katupakan ng impormasyon. Dahil alam mo na kung ano ang siyentipiko at teknikal, ngayon naman ay atin namang aalamin kung ano nga ba ang mga layunin ng pagsasaling siyentipiko at teknikal. Pakibasa lahat. Okay. So, layunin ng pagsasaling siyentipiko at teknikal sa pagkalahatan, ang pagsasaling siyentipiko at teknikal ay isang mahalagang bahagi ng pagdaigdigang komunikasyon at pagpapalaganap ng kaalaman. So, meron pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating paksa ngayong hapon ito? Okay. Kung wala na, ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Sa bahaging ito ay unang pangkat at sa bahagi naman ito ay pangalawang pangkat. Basahin sabay-sabay ang panuto. Hahatiin sa dalawang grupo ang mga estudyante para sa unang pangkat. Isasadulad ninyo kung ano ang kahalagan ng pagsasaling siyentipiko at para naman sa pangalawang grupo ay magsasadulad tungkol sa kahalagahan ng pagsasaling teknikal. So ito pala yung inyong mga pamantayan. Pagkakaisa, 10%, kausayan sa pag-arte, 20%, kalakasan ng boses, 20%, kabuuan, 50%. So, bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para paghandaan ang inyong presentasyon. Okay, magsimula na lahat. Tapos na ba? Okay, unang pangkat, magsadula sa harap. Pangalawang pangkat, magsadula dito sa harap. Okay, dahil mahusay ang inyong presentasyon ngayong hapon ito, kayong lahat ay nakakuha ng 50%. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang inyong mga sarili. Okay, so wala na po kayong ibang katanungan tungkol sa ating paksa ngayong hapon ito. Wala na mga klarifikasyon. Okay, kung wala na, ay ako naman ang magtatanong sa inyo. Binibining Ara, ano ang ating paksa ngayong hapon ito? Tama, tungkol sa pagsasaling siyentipiko at teknikal. Binibining Giselle, ano nga ba ang siyentipiko at pagsasaling siyentipiko? Magaling, palakpakan natin si Binibining Giselle. Binibining Rundain, ano naman ang pagsasaling teknikal? Mahusay, palakpakan natin si Binibining Rundain. Alam kong naunawaan ninyo ang ating paksa ngayong umaga. Ngayong hapon pala. Ngayong hapon ay mayroon akong inihandang maikling pagsusulit. Basahin ang panuto, kumuha ng sangkapat na papel at sagutan ang mga tanong. So mayroon tayong 5 minuto para sagutan ang ating pagtataya. Magsimula na. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na ay makipagpalitan sa inyong mga katabi dahil atin niyang wawastuhan. Para sa una, pangalawa, pangatlo, panglima. Okay, sa pang-anim at pang-10 ako lang ang magwawasto dahil kailangan ko yung basahin. Ipasa dito sa harap ang inyong mga papel. Okay, nandito na ba ang lahat? Ang lahat ng papel nandito na ba? Wala lang natira ba dyan? Okay, kung wala na ay kumuha kayo ng kwaderno para sa inyong takdang aralin. Para naman sa iyong takdang aralin, ay pag-alalan lamang ang ating tinalakay ngayong hapon ito dahil sa susunod nating pagkikita ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Naunawaan lang ba? Naunawaan lang ba ng lahat? Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panapos na panalangin na pangunahan ni Binibining
Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.